Ayon sa alamat ng makilala ni Albert Einstein si Charlie Chaplin, sinabi niya rito, magiging dakila kang tao. Sa iyong mga pelikula, hindi ka nagsasalita ng kahit isang salita pero nauunawaan ka ng buong mundo. Sumagot naman si Chaplin, higit akong humahanga sa inyo. Ang inyong teorya ng relativity ay walang nakakaintindi sa buong mundo pero naging dakila pa rin kayong tao. Hindi tiyak kung talagang naganap ang ganitong pag-uusap sa totoong buhay pero maaari namang sang-ayunan ito. Ang teorya ng relativity ni Einstein ay isa sa pinakamalawak at pinakamahirap maintindihan ng mga bagay na naisip ng tao. Sumasagot ito sa mahahalagang tanong tungkol sa paggalaw, espasyo at oras. Ngunit perpekto ba ito? Hindi. Mayroon ding mga sariling paradokso ang teorya ng relativity at isa sa mga ito ay ang tinatawag na paradokso ng kambal. Upang maintindihan ito, kailangan nating maglakbay sa kalawakan at bumalik. Handa na ba kayo? Tara na! Sige, isipin natin na may dalawang kambal. Halimbawa, ang pangalan nila ay Tolya at Kolya. Si Tolya ay naging kosmonauta at lumipad sa malayong bituin habang si Kolya ay naghintay ng kanyang pagbabalik sa daigdig. Pareho silang may eksaktong atomikong orasan at isinabay ang oras bago lumipad. Sa bawat magandang kwento, kailangan may di inaasahang wakas at ito nga'y dumating. Pagbalik ni Tolya sa daigdig, napag-alaman na ang kanyang orasan ay nahuli kumpara sa orasan ni Kolya, kaya't siya ngayon ay mas bata kaysa sa kanyang kakambal na kapatid. Kamangha-mangha ba? Oo, pero para lang sa hindi pamilyar sa teorya ng relativity. Paano nga ba nangyayari na ang kosmonaut na naglalakbay sa pagitan ng mga galaksya ay tumanda ng mas kaunti at naging mas bata kaysa sa kapatid niyang naiwan sa daigdig? Ang totoo niyan, ang oras ay hindi pareho para sa lahat. Ito ay relatibo at dumadaloy ng iba-iba para sa mga taong gumagalaw sa magkakaibang bilis. Habang mas mabilis gumagalaw ang isang bagay, mas mabagal ang pagdaloy ng oras para dito. Madali mong mararamdaman ang relatibidad na ito. Halimbawa, kapag ikaw ay nasa tren at ang tren mo ay nakakasalubong ng isa pang tren na mabilis na paparating sa kabilang riles. Sa oras na yon, mararamdaman mong nakatayo ka lang habang mabilis na dumadaan ang katabing tren. Pero sa kabilang tren may tao rin. Para sa kanila, kayo ang mabilis at maingay na dumadaan habang sila'y nakatayo lang. Dito na natin napapalapit ang paradox ng kambal. Dahil sa relatibidad, pakiramdam ng kosmonauta ay siya ang nakapirme at ang lupa ang lumalayo. Karaniwan na sa atin ang ganitong eksena sa siyensyang piksyon at totoo rin ito. Tulad ng ating tren, kapag sumakay ka, pakiramdam mo'y nakatigil ka lang habang ang tanawin sa labas ng bintana ang gumagalaw, pero ikaw ay hindi kumikilos. Ibig sabihin, kung ang kosmonauta ay hindi gumagalaw at ang mundo ang umiikot sa paligid niya, siya ba ang dapat tumanda? Kasi yung naiwan sa daigdig ay gumagalaw, habang ang kosmonauta ay nananatili sa isang lugar. Kung ganoon, kapag nagkita ang magkapatid, parang parehong mas matanda sila sa isa't isa. Pero iyon ay isang kabalintunaan. Diyan nga pumapasok ang tinatawag na paradox ng kambal na noon ay nagdulot ng matinding sakit ng ulo kay Einstein at madalas gamitin ng mga kritiko ng kanyang teorya. Ngunit ito ba talaga ay isang paradox? Tulad ng nabanggit natin kanina, isa sa mga pangunahing prinsipyo ng teorya ng relativity ay nagsasabing na kapag mas mabilis gumagalaw ang isang bagay, mas bumabagal ang oras para dito at ilang beses na itong napatunayan. Dagdag pa, ang eksperimento ng dalawang orasan ay ginawa lang sa lupa. Nagpakita ng kaunting pagkaantala sa oras ang mga atomic na orasan sa supersonic na eroplano kumpara sa mga naiwan sa ibaba. Sa lupa, ang pagkaantala ay simboliko lang at hindi natin mararamdaman. Mas bata ba si Tolya kaysa kay Kolya kahit ilang taon siyang nasa himpapawid sa supersonic na bilis? Pero paano naman sa kalawakan kung saan ang pinag-uusapan ay ibang antas ng layo at bilis? May ilang paliwanag at interpretation ng paradox ng kambal at isa rito ay ang epekto ng pagbilis na nararanasan ng isang rocket sa kalawakan. Isa sa magkapatid, si Tolya, ay nakakaranas ng pagbilis habang naglalakbay sa malawak na kalawakan, samantalang ang isa pang kapatid, si Kolya, ay nananatili sa isang nakatigil na sistema, ibig sabihin sa daigdig. Sa kabila nito, pareho lang ang oras para sa bawat kapatid. Si Tolya na bumibilis ay di namamalayan na bumabagal ang kanyang oras. Mapapansin lang ng magkapatid ang pagkakaiba kapag nagkumpara sila sa isa't isa. Hindi pa ba namin kayo masyadong nalilito? Sandali lang. Dahil hindi ito ang nag-iisang paliwanag ng paradox at may nagsasabi na wala talagang kinalaman ng pagbilis dito. Gawin natin ang isa pang thought experiment sa estilo ni Einstein. Ipagpalagay natin na may tatlong tagamasid na laging gumagalaw ng tuloy-tuloy at wala ni isa sa kanila ang bumibilis.
Tawagin natin silang A, B at V. Si Tagamasid A ay nakapirmi sa Earth habang si Tagamasid B ay patungo sa malayong bituin sa tuloy-tuloy na bilis, walang pagbilis. Si Tagamasid V ay papunta rin sa parehong bituin mula sa kabilang panig galing sa isa pang planeta na nasa parehong distansya mula sa bituin gaya ng Earth. Nakikita ni Tagamasid A na lumalayo si V at papalapit si B. Pero kahit na matatag ang pagkakatayo ni A sa nakatigil na Earth, lahat silang tatlo ay gagalaw ng may pare-parehong bilis kaugnay sa isa't isa. Paano mo ihahambing ang bagay na nakatigil sa bagay na gumagalaw? Dito, gamit ang equation ng relativity, makukuha natin na ang oras habang gumagalaw ay katumbas ng oras habang nakatigil na hinati sa gamma. Ang gamma ay karaniwang ginagamit sa teorya ng relativity bilang sukatan ng relasyon ng bilis sa pagitan ng dalawang tagamasid, at ito ay laging mas malaki o katumbas ng isa. Gamit ang equation na ito, makikita natin na ang oras na nararanasan ng dalawang gumagalaw na tagamasid ay lilipas ng mas mabilis kumpara sa oras ng taong nasa lupa. Ayan, may mathematical na patunay ka na ng mga panandaliang bagay, pero hindi mo ba ito naranasan mismo? Ang taong gumagalaw ay talagang mararamdaman na mas kaunti ang lumipas na oras kumpara sa taong nanatili sa isang lugar. Pero paano nga ba nangyayari yon? Hindi naman kasi ito tungkol sa pagbilis. Napagdesisyonan na natin ito gamit ang isang mental na eksperimento. Kung babalik tayo sa ating mga tagamasid, maaaring ituring na si Tagamasid A ay nasa nakapirming sistema ng sanggunian. Samantalang sina Tagamasid B at V ay dumarating sa magkaibang sistema. Si B ay papalayo, si V ay papalapit. Ngunit alinman sa mga tagamasid ang ilagay natin sa sentro ng pagtingin? Para sa bawat isa, ang isa ay papalayo at ang isa ay papalapit na nangangahulugang magkaibang sistema ng sanggunian sila. Ganyan gumagana ang relatibidad, magkakaiba ang tingin ng bawat isa sa mundo. Kung lalampas tayo sa skemang ito at magdadagdag ng ika-4 na tagamasid na si G na nakatingin mula sa labas sa galaw ni na A, B at V, makikita natin na para kay G, si tagamasid A ay may iisang bilis na hindi nagbabago, habang sina B at V ay may dalawang magkaibang bilis na napatunayan na ng formula sa itaas. Pero paano naman ang pagbilis? Dahil sa ating eksperimento ay wala namang pagbilis, ibig bang sabihin nito na wala itong mahalagang papel? Oo, isang bagay lang ang mahalaga. Ikinukumpara natin ang oras na ginugol ng tao sa isang sistema sa oras na ginugol niya sa dalawang sistema ng sabay. Ang bilis na kailangan ng tao para makalipat sa mga bituin ay di sinasadyang salik dito. Mahalaga lang ang oras, distansya at bilis. Oh, kumusta naman ang ating munting paglalakbay sa masalimuot pero napakaakit-akit na mundo ng oras at espasyo? Maaaring mas marami itong naidulot na tanong kaysa sagot, pero ganyan talaga ang masalimuot na landas ng agham at kami ay masayang maging gabay ninyo rito. Ang bilis ng liwanag ay humigit kumulang 200,772,458 metro bawat segundo. Medyo eksaktong halaga, hindi ba? Pero paano natin ito nakuha? Ayon sa mga kalkulasyon ni Olaf Romer, ang bilis ng liwanag ay 220,000 kilometro bawat segundo. Noong 1728, natuklasan ni James Bradley ang aberration na nagpatunay sa hangganan ng bilis ng liwanag at pinino ang pagtataya nito. Ang nakuha niyang halaga ay 308,000 kilometro bawat segundo. Ang pinakatumpak na pagsukat ng bilis ng liwanag ay isinagawa noong 1975 batay sa pamantayang metro. Ayon sa sukat na ito, ang bilis ng liwanag ay 299,772,458 metro bawat segundo. Maaring sabihin na ito ang pinakamataas na bilis sa universo, pero kaya ba nating maabot ito? Sa teorya, para makalapit sa bilis na ito, dapat walang masa ang sasakyang panghimpapawid. Ibig sabihin, mayroong isang paradox. Para makapagpabilis ka hanggang sa bilis ng liwanag, hindi ka dapat umiiral sa pisikal na anyo. Mukhang mabilis ang liwanag, pero kung titingnan ang layo ng mga bagay sa kalawakan, di na ito ganoon ka-impressive. Bukod pa rito, tila napakabagal pa nga nito kung ikukumpara sa mga ambisyon ng tao na mabilis na makapaglakbay mula sa isang bahagi ng universo papunta sa isa pa. Kaya ng liwanag umikot ng 7 beses at kalahati sa mundo kada segundo, pero may limitasyon din ito. Kapag nakikipag-usap ka sa isang tao na nasa 1 metro lang ang layo sa'yo, nakikita mo siya ng 3.3 nanosegundo sa nakaraan. Sa totoo, wala talagang anumang bagay sa universo ang lumalabas sa atin ngayon.
Ngayon, subukan nating magsimula sa mga pamilyar na bagay gaya ng buwan. Ang natural na satellite ng ating planeta ay nasa 380,000 kilometro mula sa ibabaw nito. Ibig sabihin, mula sa daigdig nakikita natin ang buwan gaya ng itsura nito 1 segundo at 3/10 na nakalipas. Ang araw 8 minuto na ang nakalipas at ang Mars 14 na minuto na ang lumipas. Ibig sabihin, kailangan ng halos 14 na minuto ng mga Mars rover para gawin ang pinakasimpleng galaw dahil sila ay direktang kinokontrol mula sa daigdig. Kaya lumalabas na ang bilis ng liwanag ay parang hangganan ng anumang ibang bilis, radio, micro at gamma waves. Subukan nating lumipat pa ng mas malayo. Ang pinakamalapit na sistema ng bituin ay nasa 4.3 light years mula sa atin at ito ang kilalang Alpha Centauri. May 3 bituin sa sistemang ito at ang pinakamaliit sa kanila si Proxima Centauri, ang pinakamalapit. 4.2 light years mula sa araw. Umiikot sa paligid ni Proxima Centauri ang isang planeta na halos kasing laki ng daigdig. Ipalagay natin na ito ay tinitirhan ng mga matatalinong anyo ng buhay na, tulad ng mga tao, ay interesado rin sa pagmamasid sa kalawakan. Ngayon kaya ng mga alien obserbahan ng daigdig gaya ng itsura nito 4 na taon na ang nakalipas. Kung abot ng teleskopyo nila ang bawat tao, makikita nila kayo noong 4 na taon na ang lumipas. Ang sentro ng daang gatas ay 25,000 liwanag taon mula sa araw kaya nakikita natin ito kung paano ito 25,000 taon na ang nakalipas. Palakihin pa natin, ipagpalagay natin na may isang planeta na 2,000 liwanag taon ang layo kung saan mayroon ding matatalinong tagamasid. Para makita nila ang daigdig, kailangan nila ng teleskopyong daan-daang libong kilometro ang diametro. Pamilyar tayong lahat sa mga larawan ng gabi sa daigdig na may mga kumpol ng kumikislap na tuldok ang ating mga lungsod. Pero 2,000 taon na ang lumipas, wala pang megapolis. Bago pa maimbento ang artificial na ilaw, maraming siglo pa ang lilipas. Para makita ang tao, kakailanganin mo ng teleskopyo na mga 11 bilyong kilometro ang diametro. At sandali lang, iyan ang diametro ng solar system mula sa araw hanggang Neptune. Pero ipagpalagay natin na ang ating mga misteryosong kapitbahay ay may ganitong mga teknolohiya. Makikita nila ang sinaunang Roma at ibang sibilisasyon noon. Pagsapit ng unang taon ng ating panahon, ang Roma na may populasyon na humigit kumulang 800,000 hanggang 1,000,000 ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang lungsod sa mundo. Karamihan sa alam natin tungkol sa sinaunang sibilisasyon ay mula sa mga kasaysayang naisulat noong pamumuno ng Roma. Ang populasyon ng mundo noon ay tinatayang nasa 231 milyon katao. Ang mga pinakamataong lugar sa mundo noon ay ang mga pamayanang itinatag malapit sa mga ilog ng Ganges, Tigris, Yangtze, Nile at Po. Gusto mo pa bang magpatuloy? Ang pinakamalapit na galaksiya sa atin ay ang Andromeda. Mas malaki ito ng husto kaysa sa ating Milky Way at pinaniniwalaang sa huli ay magbabanggaan din sila. Ang Andromeda ay nasa layong 2,500,000 light years mula sa araw. Nakikita natin ito gaya ng itsura nito 2.2 milyong taon na ang nakalipas. Ang dayuhang tagamasid na may napakalaking teleskopyo na may diametrong 15 trilyong kilometro ay hindi makakakita ng matalinong buhay sa daigdig. Nagsisimula pa lang ang tao bilang nilalang na may katalinuhan, natututo pa lang gumamit ng kasangkapan at malamang hindi pa nauunawa ng mahaba niyang tatahakin. Dapat ding tandaan na makikita ng mga dayuhan hindi lamang ang daigdig sa nakaraan, kundi pati ang buong kalawakan ng daang gatas 2.5 milyong taon na ang nakalipas. Nakakabighani ang lawak na ito, pero paano kung lumayo pa tayo? Ang pinakamalaking spiral na kalawakan, New General Catalog 6,872 ay matatagpuan 212 milyong liwanag na taon mula sa ating sistemang solar. Ang laki ng diameter ng teleskopyo ay kailangang tunay na kamangha-mangha, mga 1 kwadrilyong kilometro o 132 liwanag na taon. Ano kaya ang makikita ng mga tagamasid sa pagkakataong ito? Una, hindi nila makikita ang pamilyar na hugis ng mga kontinente na nakasanayan natin. Sa halip, iisa lang ang umiiral na superkontinente noon, ang Pangaea, na kalaunan ay mahahati sa Laurasia at Gondwana na pinaghiwalay ng karagatang Tethys. Unti-unting magkakahiwalay ang dalawang superkontinente sa mas maliliit na bahagi at ang kanilang banggaan ay magreresulta sa pagbuo ng mga bundok. Ang pagtulak ng Africa sa Europa ay bumuo ng Alps, habang ang banggaan ng India at Asia ay lumikha ng Himalayas.
Pangalawa, karamihan sa mga nilalang sa daigdig na makikita nila ay matagal ng extinct. Panahon ng Jurassic, bukang liwayway ng mga kagubatan. Ang masaganang pag-ulan ay nagbigay daan sa paglaganap ng mga halaman hindi lang sa karagatan kundi pati na rin sa ibabaw ng lupa. Ang malalabong kagubatan ay binubuo ng totoong pako at halamang walang bulaklak. Ang mga cycad na walang bulaklak ay umabot hanggang ngayon. Sa ngayon, ang mga halaman mula sa panahon ng Jurassic ay tumutubo pa rin sa mga basang ekwatorial na kagubatan. Habang mas malayo ang mga tagamasid mula sa atin, mas malalim sa nakaraan ng ating planeta ang kailangan nilang tingnan. Gaya ng naiintindihan ninyo, ganito rin ang mangyayari sa atin kung gugustuhin nating obserbahan sila. Makakatulong si Voyager 1, isang sasakyang pangkalawakan na may gintong plaka at mensahe para sa mga nilalang mula sa ibang planeta upang maunawaan natin ang laki ng mga sukat na ito. Naka-record dito ang mga pagbati sa 55 wika, mga boses ng tao, klasikal na musika at tunog ng kalikasan, mga larawan ng mga tao at ng daigdig. Nasa plaka rin ang mga koordinado ng daigdig at ng sistemang solar, pati na rin ang mga eskema ng pagbuga ng atom ng hydrogen. Noong Setyembre 2013, inanunsyo ng National Aeronautics and Space Administration na si Voyager 1 ay tumawid na sa hangganan ng sistemang solar. Siya ang naging unang aparato na nakalabas sa interstellar na kalawakan. Sa kasalukuyan, ang aparato ay nasa higit 20 bilyong kilometro ang layo mula sa daigdig. Ayon sa mga siyentipiko, sapat pa ang gasolina para sa 10 taon ng operasyon pagkatapos ay mawawala na ang koneksyon sa daigdig. Pero isipin natin na ang gasolina ay sapat para sa walang katapusang haba ng panahon. At si Voyager 1 ay diretso ng papunta sa Proxima Centauri. Abutin ng 40,000 taon ang paglalakbay na ito dahil ang sasakyan ay hindi kasing bilis ng liwanag kundi tumatakbo lang sa 17 kilometro bawat segundo o 60,000 kilometro bawat oras. Nakakabilib ang laki ng kalawakan. Kahit madilim at hindi pa tuklas ang iba nitong bahagi, dapat walang takot maghanap ng paraan ng tao para mapabilis ang mga sasakyang pangkalawakan. Siyempre, kung iuugnay natin ang ating kinabukasan sa pagsakop ng ibang mga mundo, sa pagharap sa napakalawak na kalawakan, napagtatanto ng tao kung gaano kaliit ang kanyang kaalaman tungkol sa mundo sa paligid niya, kung gaano karami ang hindi pa natutuklasan sa mundo, mga bagay na kailangan pa lamang madiskubre. Bakit ganito gumagana ang mga batas ng universo at hindi sa ibang paraan? Bakit parang biro lang ang pagkakaroon natin ng mga pandama kung ikukumpara sa mga distansyang posible sa kalawakan? Siyempre, pwede namang mabuhay nang hindi iniisip ang lahat ng ito. Nagiging malinaw at maayos ang mundo. Pero kapag nag-isip ka tungkol sa mga hindi ka pani-paniwalang bagay na nangyayari sa paligid natin at sa malayo, lampas pa sa mundo, parang biglang bumabagsak ang mga pamilyar na pader at lumalampas tayo sa hangganan ng karaniwan. Alam ng lahat na ang bilis ng liwanag sa vacuum ay ang pinakamataas na bilis ng anumang galaw sa universo. Ang bilis na ito ay halos 300,000 kilometro bawat segundo at ito ang bilis ng paggalaw ng mga particle ng liwanag, mga photon. Walang kahit ano sa ating universo ang maaaring gumalaw ng mas mabilis kaysa sa liwanag. Dahil ito ay hindi lamang salungat sa teorya ng relativity kundi pati na rin sa mismong mga batas ng panahon. Para sa isang bagay na nakamit ang bilis na mas mataas pa sa bilis ng liwanag, literal na magsisimulang umusad pabalik ang oras para dito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga hypothetical na particle na hindi lang basta mas mabilis sa liwanag kundi para sa kanila literal na umaatras ang oras? Higit pa dyan, ang kanilang pag-iral ay akma sa espesyal na teorya ng relativity at hindi sumasalungat dito. Paano nga ba ito posible? Alamin natin ngayon. Kaya pag-uusapan natin ang tungkol sa tachyon, mga haka-hakang partikulo na may kakayahang maglakbay ng mas mabilis pa sa liwanag. Ang posibilidad ng pag-iral ng ganitong mga partikulo ay unang iminungkahi ni Robert Ehrlich at Arnold Sommerfeld ng magkahiwalay. Ang mismong terminong tachyon ay nagmula sa wikang Griego kung saan ang tachi ay nangangahulugang mabilis at ito ay iminungkahi ni Gerald Feinberg noong 1967. Ang teorya ng tachyon ay may sarili nitong terminolohiya. Halimbawa, ang mga partikulo na gumagalaw sa bilis na mas mababa kaysa sa bilis ng liwanag, ibig sabihin lahat ng partikulo sa ating universo maliban sa mga photon ay tinatawag na tardyon. Ang mga photon naman sa teoryang ito ay tinawag na lukson. Saan nga ba nagmula ang mismong hypothesis ng posibilidad ng pag-iral ng mga tachyon? Sa natural na agham, kadalasan iniisip mula sa kabaligtaran.
Maaari bang mapatunayan na wala ang mga tachyon? Hindi. Pero paano sila maaaring umiral kung ito ay salungat sa teorya ng relativity at sa mismong lohika? Ayon sa ating kaalaman, ang mga bagay na may masa ay hindi maaaring gumalaw sa bilis ng liwanag. Bakit ito nangyayari? Alalahanin ang sikat na formula. Ano ang halaga ng m na pinarami sa c na squared na katumbas ng e? Ang formulang ito mula sa teorya ng relativity ay nag-uugnay ng enerhiya na kailangan para sa paggalaw sa masa at bilis ng isang bagay. Kaya naman, para ang isang bagay na may masa ay umabot sa bilis ng liwanag, ang enerhiya ay kailangang maging walang hanggan na magdudulot ng maraming mga paradokso. Ang tanging mga partikula sa universo na maaaring gumalaw sa bilis ng liwanag ay, siyempre, ang mismong liwanag, kung saan ang mga photon ay walang masa. Paano nga ba magagawa ng tachyon na lampasan ang bilis ng liwanag kung tanging mga partikula lang na walang timbang ang nakakamit ng pinakamataas na bilis sa universo? Kung ang mass ng mga photon ay zero, ibig sabihin ba nito na ang mga tachyon ay may negatibong timbang? Parang hindi ka panipaniwala pero ganyan talaga mag-isip ang mga siyentipiko. Akala nila posibleng magkahaka-hakang masa ang tachyon. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa literal na kahulugan, ang haka-hakang masa ay sukat ng pagbagal ng isang bagay, hindi ng pagbilis gaya ng nakasanayan. Para makalipad ng mas mabilis sa liwanag, kailangan ang konsepto ng negatibong sukat ng inertia. Dito pumapasok ang tachyon kasama ang kanyang haka-hakang masa. Ang masang ito ay hindi nagpapabagal sa partikulo, bagkus nagpapabilis pa nga. Kaya ang sobrang bilis ng tachyon ay maaaring bahagyang ipaliwanag ng haka-hakang masa. Hindi dito natatapos ang kakaibang katangian ng mga tachyon. Kung ang mga karaniwang normal na partikulo ay bumibilis kapag nakakakuha ng enerhiya at bumabagal kapag nawawalan nito, kabaligtaran naman ito sa mga tachyon. Dapat silang bumagal habang nakakakuha ng enerhiya at bumilis kapag nawawalan ng enerhiya. Ito ay nagdudulot ng problema sa mga may kargang tachyon dahil ang mga may kargang partikulo na gumagalaw ng mas mabilis sa liwanag ay naglalabas ng enerhiya sa anyo ng Cherenkov radiation. Tinatawag din itong Vavilov-Cherenkov radiation. Ang mga may kargang tachyon ay mawawalan ng enerhiya kahit sa vacuum at lalo pa silang bibilis ng bibilis. Umaabot sa mga bilis na hindi na kayang suriin at lalo nang hindi kayang makita ng mata. Kapag lumilipad ang tachyon sa loob ng isang bagay, nawawalan ito ng enerhiya dahil sa banggaan sa mga atomo. Habang nababawasan ng enerhiya, lalo itong bumibilis kaya dumarami at lumalakas ang banggaan. Sa teorya, ang mga banggaang ito ay dapat magdulot ng karagdagang pagkawala ng enerhiya at dahil dito lalo pang pagbilis. Nagkakaroon ng isang paikot-ikot na sitwasyon at ang tachyon ay kusang nakakamit ang walang hanggang bilis. Parang halos perpektong makinang walang hanggan sa loob ng mismong particle. Akala mo ba dito na matatapos ang listahan ng mga hindi kapanipaniwalang katangian ng mga tachyon? Hindi pa. Noong 1970 napansin ng astropisikong si Gregory Benford at mga kasama na ang pag-iral ng mga tachyon ay nagbubukas ng posibilidad ng temporal na paradox. Tumutukoy ito sa kakayahan ng mga partikula na magpadala ng impormasyon sa nakaraan. Ang ideya ng pagpapadala ng mensahe pabalik sa oras ay lumitaw na sa pisika noong 1907 nang ipahayag ni Albert Einstein ang teoryang kung lalampasan ang bilis ng liwanag, pwedeng makapagpadala ng mensahe sa nakaraan. Pinalawak ni Benford ang teoryang ito gamit ang tachyon. Ipinakilala niya ito sa publiko gamit ang nakakatawang kwento ni na Alice at Bob. Ipagpalagay nating may kasunduan si na Alice at Bob. Magpapadala si Alice ng mensahe kay Bob sa 3 PM kung wala siyang natanggap na mensahe mula rito sa 1 PM. Matapos matanggap ni Bob ang mensahe mula kay Alice ng 2:00, agad siyang magpapadala ng sagot pabalik sa nakaraan para matanggap ito ni Alice ng 1:00. Ngunit magaganap lamang ang pangalawang pagpapalitan ng mensahe kung hindi mangyayari ang unang pagpapalitan. Ang haka-hakang aparato ng komunikasyon sa pagitan ni na Alice at Bob ay tinawag ni Gregory Benford na tachyonic antitelepono. Kung mapatunayan ang tachyon, naiisip mo ba ang mga hindi kapanipaniwalang posibilidad na magbubukas para sa sangkatauhan? Ang tachyon ay madalas na bisita sa siyensyang piksyon. Sa walang kamatayang siyensyang piksyon na nobela ni Frank Herbert, Dune, mayroong tachyon network na nagpapahintulot ng agarang communication at maging ng pagkontrol sa mga partikulo sa universo.
Mahalaga ang papel ng mga tachyon sa kwento ng seryeng Star Trek Bituing Landas. May ilang pisiko na naniniwalang maaaring umiral ang mga tachyon noong malaking pagsabog lumalabag sa sanhi at bunga pero ngayon ay wala na sila. Bukod pa rito, maaaring direktang konektado ang mga tachyon sa mismong malaking pagsabog at sa posibilidad na ito ay nangyari. Pero paano? Ayon sa teorya, bago ang malaking pagsabog, ang universo ay nasa huwad na vacuum state na may mga tachyon. Pero ang presensya nila ay nangangahulugan na hindi iyon ang pinakamababang enerhiya ng sistema, kaya't hindi matatag ang sistema. Sa isang sandali, may lumitaw na maliit na butas sa mismong tela ng espasyo at oras na kumakatawan sa tunay na vacuum. Nagsimulang lumaki ang butas at nabuo ang isang bula. Sa labas ng bula, patuloy na umiiral ang mga tachyon, pero sa loob nito, wala na sila. Habang lumalaki ang bula, nabuo ang universo na kilala natin ngayon. Isang universo na walang mga tachyon. Ito ang tinatawag na malaking pagsabog. Ibig sabihin, maaaring umiiral ang mga tachyon, pero sa labas ng ating universo. Sino ang nakakaalam? Hindi tumitigil kahit sandali ang paghahanap sa mga mahiwagang partikulang ito, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring positibong resulta. Noong 2011 nang magsagawa ng eksperimento ang mga siyentipiko ng Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire na opera tungkol sa neutrino oscillations, tila malapit na ang kasagutan. Habang ginagawa ang eksperimento, may hindi ka panipaniwalang nangyari. Inanunsyo ng mga siyentipiko na may partikulang mas mabilis pa sa liwanag. Gayunpaman, napatunayang hindi talaga mga tachyon ang misteryosong partikula, kundi bunga lamang ng mga error sa sistema ng pagsisynchronize. Kaya umiiral nga ba sa kalikasan ang pinakamisteryosong partikula? Magagawa kaya nating makuha ang sagot sa tanong na ito sa malapit na hinaharap? Lahat ay posible. Ang agham ay mabilis na umuunlad at marami sa mga bagay na dati haka-haka lamang at parang katang-isip ay napatunayan kalaunan at naging hindi mapapasubali ang katotohanan. Isang tiyak na bagay, ang posibilidad na matuklasan ang mga tachyon at higit sa lahat ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga ito. Ito ang daan patungo sa hinaharap na sa ngayon ay nakikita lamang natin sa mga pahina ng mga siyensiyang katang-isip na nobela. Magkano kaya ang budget para maging unang space tourist sa Mars? 10 bilyong dolyar. Ayon kay Elon Musk, sa ganitong halaga madali mo nang maiwan ang ating malawak na planeta. Pero alam mo ba na may pagkakataon kang makita ang ganda ng Mars at marinig kung paano ito tunog kahit hindi ka umaalis ng daigdig? Malaki ang pag-usad ng sangkatauhan nitong mga nakaraang taon. Sa paggawa ng video na ito, mahigit 1 buwan na mula nang lumapag si Perseverance sa pulang planeta. Patuloy na nakakatanggap ng impormasyon ang mga espesyalista mula sa National Aeronautics and Space Administration na nakuha ni Perseverance. Noong Marso 17, naglabas ang National Aeronautics and Space Administration ng audio recording na ginawa noong Marso 7 gamit ang mikroponong nakakabit sa rover at tumagal ito ng 16 na minuto. Narinig na natin ang hangin sa Mars. Ngayon pwede na nating pag-aralan ang ingay ng rover habang gumagalaw ito at nalampasan ang 27 metro sa Mars. At ito ay talagang nakakaintriga dahil bukod sa langit-ngit ng mga gulong ng Mars rover, narinig din sa recording ang mga kakaibang tunog ng pagkatok at pagbangga. Sa SoundCloud may 2 recording, ang buo at isang 90 segundong pinutol na version na may filter para alisin ang ingay. Pakinggan ninyo mismo.
Ano ang pumapasok sa isip ninyo kapag naririnig ang mga tunog na ito? Naririnig natin dito kung paano umaandar ang marsahod mula sa hinto, kasunod ang tunog ng metal na kumakatok. Naririnig din ang katok sa ibang parte ng recording. At sa ilang bahagi, maririnig ang totoong malakas na ingay. Hindi ba't parang tunog na para bang inatake ng mga Marsyano ang Nastoichivos at sinusubukan nilang buksan ito? Pero mas simple lang ang paliwanag dito. Maraming tao di alam na metal ang gulong ng Mars rover pag nakita nila ang larawan nito. Kapag nagmamaneho ka gamit ang mga gulong na ito sa mga bato, talagang maingay ito, komento ni Vandy Verma, Senior Engineer ng National Aeronautics and Space Administration sa Southern California at driver ng Perseverance. Bakit mahalaga para sa atin ang mga recording mula sa Perseverance? Ang Perseverance ang unang Mars rover na matagumpay na nag-record at nagpadala ng tunog mula Mars dahil nabigo ang mga naunang pagtatangka. May mga mikropono na inilagay sa Mars Polar Lander ngunit bumagsak ito nung naglanding sa ibabaw ng Mars. Pati sa Phoenix Station kahit matagumpay ang paglapag, hindi pa rin nakarecord dahil sa electronics na problema. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Nakuhanan din ng mga kamera ng rover ang isang tunay na dust devil sa Mars na tinatawag ding mga alikabok na demonyo. Hindi natin tiyak ang bilis at taas nito pero alam natin na ang alikabok na ipu-ipo sa Mars ay pwedeng umabot ng 8 kilometro. Ang mekanika ng kanilang pagbuo ay katulad din ng sa daigdig at ito ay nagmumula sa interaksyon ng pinainit ng araw na ibabaw at ng malamig at mainit na hangin sa itaas nito. Mula sa kalawakan, ganito ang itsura ng mga ganitong ipo-ipo. Kahanga-hanga, hindi ba? Sa palagay ninyo, makakaapekto kaya ang ganitong likas na phenomena sa colonization ng Mars? Ilagay ang opinion ninyo sa komento. Ngunit bumalik tayo kay Perseverance. Si Perseverance ay gumagawa na ng mga tunay na tagumpay, nalalampasan ang kanyang mga naunang modelo. Sino kaya ang nakakalam kung ano ang makikita at maririnig kapag gumana na ang drone cameras na kasalukuyang nakacharge at magsisimula ng umikot sa Mars?